Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 posibleng mangyari kung hindi maaagapan ang severe allergy. Yung klase ng anaphylaxis o malalang allergic reaction. Number 1, pananakit at pamamaga ng balat or hive swelling. Ano ba ito? Pamumula, pantal at pamamaga ng balat, labi, mukha o kamay. Sa mga hindi pa nakakaalam na laging nagkaka-allergy, delikado po ito. Bakit delikado? Kung mabilis ang pamamaga, maaaring makaapekto sa paghinga. Sa mga nagtatanong kung ilang oras ba ito bago mangyari, maaaring mangyari ito mga ilang minuto hanggang 1 oras pagkatapos ma-expose sa allergen. Number 2, kung pamilyar kayo sa angioedema, ito yung pamamaga ng lalamunan at dila. Ano ba ito? Pamamaga ng mga bahagi ng mukha, dila at lalamunan. Bakit delikado? Maaaring magdulot ng hirap sa paghinga at choking. Ilang oras ba ang tinatagal ng allergy bago makaapekto yung ganitong sitwasyon? Karaniwan 10 to 30 minutes pagkatapos ma-expose sa allergen. Number 3, ito yung tinatawag na wheezing asthma attack, yung hirap sa paghinga. Ano ito? Pag-igting ng bronchial tubes, pag-ubo at sipon. Bakit nga ba ito delikado? Maaaring humantong sa respiratory failure kung hindi maaagapan. Ilang minuto ba or ilang oras ang itatagal kapag nagkaroon ka ng ganitong allergy? Agad-agad o ilang minuto pagkatapos ng exposure. Number 4, ito yung maraming nakakaranas. Hypertension, shock, biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. At nagkaroon ng allergy gaya ng asthma. Bakit delikado ito? Maaaring magdulot ng shock, pagkawala ng malay at pagkamatay kung hindi maaagapan. Ilang minuto ba ang pwedeng itagal nito? 5 to 30 minutes pagkatapos ma-expose sa allergen. Number 5, hindi ito familiar pero nangyayari talaga to. Pagsakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Ano ba ito? Malubhang pagtatae at pagsusuka dahil sa systemic allergic reaction. At bakit delikado ito? Dahil nagdudulot ng dehydration at nagpapalala ng blood pressure drop. At ilang oras ba ang pwedeng itagal nito? Yung ganitong klase ng situation. Karaniwan ilang minuto hanggang 1 oras pagkatapos ma-expose. Number 6, ito yung madalas nangyayari sa mga bata na nagkakaroon ng allergy. Panghihina o pagkawala ng malay. Ano ba ito? Dahil sa kakulangan ng oxygen at pagbaba ng blood flow sa utak dahil sa allergy. Bakit delikado ito? Kapag nahimatay yung taong may allergy, isang medical na emergency na maaaring humantong sa kamatayan. Kadalasan na tinatagal nito ay maaaring minuto lang pagkatapos ng severe reaction. Number 7, kung hindi pa kayo pamilyar dito, patapusin ninyo itong video ko. Fatal anaphylaxis o pagkamatay. Madalas nangyayari ito kapag hindi nabigyan ng epinephrine o agarang medical intervention. Bakit delikado? Mataas ang risk na mamatay dahil sa respiratory at cardiovascular collapse. At yan lahat ang 7 posibleng mangyari kung hindi maaagapan ng severe allergy. Paalala lang, sa severe allergy, agapan agad ang epinephrine. Sa severe allergy, agapan agad ang epinephrine, adrenaline injection at dalhin sa emergency room. At kahit mild na sintomas, kung mabilis kumalat o lumala, huwag hintayin. Tawag ka agad ng emergency services. Kaya sa mga nagkaka-allergy ng ganitong klaseng allergy, yung malala severe, huwag ninyong hayaan. Pumunta ka agad sa malapit na ospital o kaya center para mabigyan kayo ng sapat na gamot. Maraming sakit ang nagsisimula sa simpleng sintomas na kadalasan ay hindi natin pinapansin. Pero alam mo ba, kapag hindi ito naagapan o hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng mas malalang komplikasyon sa ating katawan. Kung gusto mong malaman ang mga sintomas ng iba't ibang sakit, mga bawal kainin at mga pwedeng kainin, mga natural na paraan para makatulong sa kalusugan at lalo na sa mga posibleng mangyari kapag pinapabayaan ng sakit, meron akong kompletong playlist dito sa channel ko. Sa playlist na ito, pinag-uusapan natin ang mga karaniwang sakit tulad ng diabetes, high blood pressure, hepatitis, sakit sa tiyan at marami pang iba. At para mas maging aware ka at maprotektahan mo ang iyong kalusugan at ng iyong pamilya, i-check mo lang ang playlist ko sa description o sa channel ko at panoorin mo ang mga videos. At kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang tao ang matulungan. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Stay healthy!